Member po siya ng, I think, Dating Daan. Ito po yung information po na ibinigay po sa akin eh. And yun, patutunayan po niya yung iglesyang pinaaniban po niya, ay yung iglesia po yan natatag ng Panginoong Jesucristo. Siyempre, 'di ba? Wala pong wala po tayong karapatan na magtatag ng ating sariling iglesia kung itong iglesyang ito ay tayo lang po yung nagtatag, 'di ba? Okay, so papasukin po natin. Okay, yun. Good evening po sa inyo, sir. Good evening po, sir. Pwede ko po malaman po sa inyo, sanang... sir? Sir? Pwede ko po bang malaman po namin yung pangalan po ninyo, kung pwede? Ako po si Rain po. Actually po, isa po talaga akong pure Catholic. Kasi yung nag-aral po ako sa sa Don Bosco, Christian school yan po doon sa Makati. Lagi po kami nagsisimba doon at saka may mga din po ako ng mga pari, may mga kamag-anak din po ako na pari dito sa Leyte. Taga Leyte po kasi ako eh. So Bisaya ka pala? Lang po, syempre. Waray po, waray. Hindi ako marunong talaga sa Bisaya. Tagalog na lang po, sir. Gusto ko lang po sana maliwanagan sa baka magbibigyan niyo ako ng idea or tingnan natin kung anong maitutulong niyo sa akin sa ganyang bagay. Tungkol po sa rebulto, sir, sana yung gusto ko po sanang talakayin. Tungkol po sa rebulto. Di ba hindi naman sang-ayon yung... Ika po muna po, sir, before po tayo magpapatuloy. So, member na po kayo ngayon ng Dating Daan. Tama po ba? Hindi po. Hindi. Pero gusto ko po sanang lumipat kung sakali. Hindi po ako member doon. Opo. Katolik po ako ngayon. Katolik pa ako ngayon. Okay. Katolik pa po ako ngayon. Akala ko po kasi ang nag-info po sa akin, yung isa sa mga staff po natin na yun, member po kayo ng Dating Daan. Then at the same time, sabi niya, gusto ko po sana. Sabi niya sa akin na if in case na matalo niyo ako, sabi niya, 'di ba? Naghihingi po kayo ng premyo. Then sabi niya, sa larawan pa lang talo na kayo. Diba? Gusto ko sana bigyan niyo ako ng Bible kung sakaling kung okay. Sige po. Tungkol po sana sa rebulto yung gusto kong talakayin, sir. Sige po. 'Di ba bawal naman po yan nakasulat po sa Biblia. Kung sa Biblia yung pagbabatayan natin, bawal po talaga yung rebulto. Sa mga na nakasulat doon. Sa mga Diyos-Diyosan yun nga po. Pero hindi po ipinagbabawal ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga rebulto at larawan. Included na po yung larawan o rebulto ng mga santo. Bakit po? Paano niyo po nasasabi na nakalagay? Sir, wala po kayong mababasa sa Biblia. Tika muna, sir. Wala po kayong mababasa sa Biblia, kapitulo at bersikulo, letra por letrang mabasa po natin na yun, ipinagbabawal po ng Panginoong Diyos ang imahe ng mga santo. Wala po. Hindi, walang mababasa doon sa Biblia na imahe ng mga santo. Pero mababasa doon sa Biblia na wag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa Diyos-Diyosan. Iyong rebulto. Ay, hindi po yan Diyos-Diyosan eh. Yung rebulto po namin ay hindi po yan Diyos-Diyosan. Hindi ka po makakabasa sa banal na kasulatan, basta rebulto Diyos-Diyosan na. Mali po yun. Ano po yung explanation nyo? Ano po yung explanation nyo? Sasagot po muna po ako. So, kung titingnan po natin yung Exodus chapter 20, verse 3 to 5, refer po yan sa mga Diyos-Diyosan. At nagiging Diyos-Diyosan po ang isang bagay o isang rebulto kung sinasamba po yan bilang Diyos. Exodus chapter 32 verse 4 to 5. Tika muna. Okay. Exodus chapter 32 verse 4 to 5. Pero ang simbahang Katoliko, wala naman po kami sinasambang rebulto na Diyos eh. At kaya nga, yung nagsasamba po kami, sinasabi po namin, Ama namin, nasa langit ka. Hindi namin sinasabi na Ama namin, nasa rebulto ka. Next question. Okay. Sige. Ako naman po, hindi po. Doon po muna tayo magta-topic. So, sabi nyo kanina, hindi nyo sinasamba yung rebulto. Okay? Opo. Okay, so hindi namin sinasamba bilang Diyos. Tama. So ano yung ginagawa nyo? Magiging ano po yan, sir? Magiging Diyos-Diyosan po yan kung sasambahin po namin bilang Diyos. And kontra po yan sa aral po namin. Ang doktrina po namin, now this is the Catholic faith. Teka po muna. Now this is the Catholic faith. We worship one God. Kung sasabihin po ninyo yung rebulto pa namin ay Diyos, ibig sabihin, kinukontra po namin yung aral po namin. Wait lang. So kung hindi nyo sinasamba yung rebulto, bakit nyo niluluhuran? Ay hindi po lahat ng pagluhod. Hindi po lahat ng pagluhod ay pagsamba na. Hindi po. Mali po kayo. Wala po sa Biblia na kapag lumuhod ka o nakapagtira pa ka, pagsamba na po yun sa isang bagay. Hindi po.
Oh, yung iba, tingnan mo, yung iba humahalik pa sa imahe. Teka po muna. Sige po. Number one argumento po ninyo, wala na po sa Biblia ang sinasabi nasa isip po ninyo ang mga rebulto ng mga santo Diyos-Diyusan. Wala po yun. At sumasang-ayon din po kayo. Meron po. O anong talata sa Biblia na ang mga rebulto ng mga santo Diyos-Diyusan? Sige nga po. Basahin mo sa Exodo. Exodo 25:18. Diyos-Diyusan po yan? Basahin mo nga yung dun sa Exodo 25:18, 'di ba? Yun yung tungkol sa pag-ano ng cherubin. O yun, Diyos-Diyusan po yun. Statue po yun. Hindi. Rebulto po yun bakit? Ano ba yung sa likod mo? Teka muna. Kaya nga Ano ba yung nasa likod mo? Yung cherubin po kasi, rebulto po yun So ibig kong sabihin, Diyos-Diyusan din po yun? Yung cherubin? Hindi. Diyos-Diyusan po yun? Oh! So, hindi. Teka lang. So, hindi pala. So, ibig pong sabihin, mali po yung pag-iisip po ninyo, basta rebulto Diyos-Diyusan na. Bakit? Ano ba yung pagkakaintindi mo ng Diyos-Diyusan? Sige. Ano yung pagkakaintindi mo ng Diyos-Diyusan? Sige. Diyos-Diyusan, 1 Corinthians chapter 8, verse 4, yung mga bagay po yan, mga rebulto po yan, or yung mga tao po yan na kinikilala pong Diyos na hindi totoong Diyos. Yan, rebulto. Yun. Ay, hindi mali. Wala po. Meron din pong mga Diyos-Diyusan na hindi rebulto. Saan? Kung may mabasa po ako, aaminin niyo po yung mali po kayo? Kung may mabasa po ako, aaminin po rin yung mali po ako, mali po kayo? Ano yung babasahin mo? Hindi, Biblia. Tungkol sa ano? Biblia. Tungkol sa ano? About sa Diyos-Diyusan. About sa Diyos-Diyusan. Sige, basahin mo. Basahin mo. Pag may mabasa po ako na kahit hindi rebulto Diyos-Diyusan, aaminin niyo po ba? Nagsisinungaling po kayo? Ano yung sabi mo? Tika muna. 'Di ba sabi mo basta rebulto Diyos-Diyusan na? Tika muna. Basta rebulto Diyos-Diyusan na. Pag may mabasa po ako sa Biblia. Tika muna. Wait lang. Alam ko 'yon, alam ko 'yung sinasabi mo. Yung ibig sabihin ko, hindi naman ang ibig sabihin ng Diyos-Diyusan, yung mga imahe ng mga sinasamba. Talata po. Bawal yan sa Biblia. Talata. Bawal yan sa Biblia. Pag sinasamba na yung mga imahen, kumbaga, tika muna. Pag sinasamba na po, lalo na po kung nagsasamba ka, nakaharap ka sa rebulto, kasi yan po yung akusasyon po sa amin Tama. Pag nakaharap ka sa rebulto, ibig pong sabihin, Diyos-Diyusan na po yan. Kung may mabasa po ako isang tao ng Diyos na nagsasamba sa harap po mismo ng rebulto, aaminin po niya nagsisinungaling po kayo? Yung Exodo yung tinutukoy mo. Hindi. Alam ko yun, yung Exodo yung tinutukoy mo. Hindi Exodo. Pag may mabasa po ako, Teka lang. Wag kang lumihis. Dito muna tayo sa yung basta nakaharap, sumasamba ka na. Okay. Pag may mabasa po ako sa Biblia na isa pong tao ng Diyos na sumasamba po, nakaharap po sa rebulto, aaminin niyo po ba na yung pananampalataya po, iniisip po niyo sa demonyo po yan? Nanalangin siya sa rebulto. Ay, nakapatira pa nga sa harap mismo ng rebulto. Alam ko yan kung saan yung sa cherubin. Alam ko yan yung sa cherubin yan Alam ko yan. Yes. Alam ko yan. Ang punto rito, alam ko yan yung sa cherubin. Sa Old Testament, meron ka bang mabasa sa Old Testament na ipinagbabawal ang mga imahe ng mga santo? Hindi, kasi nga, wait lang. Meron sa na wala. Old kasi yun. Sagutin niyo ako. Meron na wala. Teka lang. Hindi, mali yan Ang ibig sabihin ng Old Testament, meron. Wait lang. Meron. Alam ko yung ibig. Bigyan niyo po ako ng talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinasabi ng banal na kasulatan na ipinagbabawal ang imahe ng mga santo. Sige po. Hindi, wait lang. Teka lang. Hindi mo naman ako pinapagsalita Yung sa lumang tipan, teka lang. Yung sa lumang tipan, wait lang, makinig ka muna. Yung sa lumang tipan, binigay yan ni Jesucristo para kay Moises, para sa mga Israelian. Anong talata sa Biblia na si Kristo po yung nagbigay? Sige po. Anong talata po yan sa Biblia? Yung sa mga 10 Commandments yan. Yung sa Exodo nga, 28, Sino may sabi sa iyo na si Kristo po yung nagbigay po niyan? Sige nga po. Anong talata po yan? Si Kristo po yung nagbigay ng 10 Commandments kay Moses. Susunod po kita. Anong talata? Teka lang, hindi. Yung topic natin doon sa may imahe. Wait lang. Yung sa lumang tipan kasi, ang ibig sabihin nun, bigay yun para sa mga Israelita yun. Pero yung bagong tipan, wait lang, yung bagong tipan para yan sa mga Kristiyano.
So, ibig pong sabihin, hindi na po tayo dapat gagamit ng lumang tipan. Tama po ba? Hindi naman sa ibig sabihin na hindi tayo gagamit ng lumang tipan. Ano po yung punto po ninyo? Ano po yung punto po ninyo? Kasi, wait lang, madami kasing nabago sa luma at saka sa bago. Ibig sabihin, halimbawa, sige po, dito po tayo sa bago. Anong talata po ba sa New Testament na ipinagbabawal ang imahe ng mga santo? Kasi nabago na eh. Yung imahe ng mga santo? Ayon sa New Testament, anong talata po sa Biblia ang mababasa po natin na ipinagbabawal ng Panginoong Jesucristo ang mga ribulto ng mga santo? Anong talata po yan? Wait lang. Ito kasi yun. Talata po, wag yung opinion. Talata. Ibigay niyo po yung talata. Kasi may mabasa po ako yung mga apostol po ng particular San Pablo. Nagpipreach po siya, meron po siyang image ng Panginoong Jesucristo. Image ng Panginoong Jesucristo? Yes. Sige nga, basahin mo nga. Ali, ikaw muna yung magbasa. Ikaw muna. Teka lang. Bigyan nyo nga ako ng talata sa Biblia. Teka muna. Bigyan nyo nga ako ng talata sa Biblia na ipinagbabawal ng Panginoong Jesucristo ang mga iribulto ng mga santo. Sige po. Babasahin mo nga sa Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Teka muna. Basahin mo. Di ba sabi mo kanina, meron na pong mga nagbago sa New Testament. Kaya nga po, iniwanan ko na yung Old Testament. Kasi sabi mo, ang punto mo doon, yung mga imahe ni pinagawa po doon, nabago na po yan sa New Testament. Tama po ba? Tama po. Okay, tama. So, dito po tayo sa New Testament. Anong talata po sa New Testament, from St. Matthew hanggang sa Kapahayagan, na mababasa po natin letter for letter na sinabi ng Panginoong Jesucristo na bawal ang ribulto ng mga santo? Anong talata po yan? Teka lang. Kasi wala kasi akong isang cellphone eh. Meron ako dito, meron po akong aklat rito eh. Meron po aklat. Kaya nga, lugi ako kasi wala nga akong Bible eh. Wala nga akong Bible eh. Bigyan mo nga ako, sige nga. Wala kang Bible. Pagkatapos, kikipag-argue ka na wala ka namang dala pa ng Biblia po dyan. Diba? Hindi, nasa so, kung makikipag-debate po kayo, diba sabi niyo, makikipag-debate po kayo? Kung makikipag-debate po kayo, dapat sana, meron po kayong dala-dalang ebidensya. Sige, talata po sa Biblia. Teka lang. Lumalayo kasi tayo sa natin eh. Yung pinag-uusapan natin. Hindi po tayo lumalayo. Sinasakyan ko lang po kayo. No. Sinasakyan ko lang po yung argumento po ninyo. Sabi nyo, yung sa Old Testament ay wag na yun. Bakit po? Kasi nabago na po yan sa New Testament eh. Diba? Sabi mo. Kasi yung image ipinagawa po noon sa Old Testament sa mga Israel lang po yun. Hindi kasali yung mga Kristiyano. Okay, yan po yung punto po ninyo. So anong talata po sa New Testament na sinasabi ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol na bawal gumawa ng ribulto ng mga santo? Bawal gumawa ng ribulto na ianyuan? Na mga santo, yes. Yung mga santo, hindi isang ng mga santo. Particular po yan eh. Basahin mo nga yung sa Exodo 25:18. New Testament na po tayo. New Testament, kaya nga po, iniwanan ko nga yun eh. Bakit po? Kasi klaro po yan sa Diyos-Diyusan po yan. Bakit? Okay. Dinidinay po namin yan kasi yung mga ribulto po namin, ribulto po yan ng mga santo. So ngayon, ang punto rito, dito tayo sa Bagong Tipan. Yung sa Bagong Tipan, kasi sabi mo kanina, na bago yan. Pagdating sa Bagong Tipan, so ibig sabihin, wala ng ribulto ng mga santo, sabi mo, di ba? Yan po yung punto po ninyo eh. Anong talata po sa New Testament na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na bawal po yung paggawa or pag-possess ng tinatawag na ribulto ng mga santo? Anong talata po yan? Basahin mo sa Apokalipsis 22:8. 22:8, may ribulto po yan ng mga santo? Hindi, basahin mo muna para malaman mo. Hindi. Wag po kayong kung sa Bisaya pa, tawag ka ng managna ba? Wag po kayong manghula. Iklaro po ninyo yung talata kasi ako pa yung nagtatanong sila pagkatapos ako po yung pababasahin po ninyo. Okay. Anong talata po yan? So, mabasa po yan sa Revelation chapter 22 verse 8 na bawal yung ribulto ng mga santo? Tama po ba? Klaruhin po natin. Hindi. Kasi sinabi ni Jesus, kasi si Juan, tingnan mo, si Juan kasi, nung pinapunta siya dun sa langit, pinasilip siya, gusto niya sanang sambahin yung anghel. No, ribulto yung pinag-uusapan natin dito eh. Wait lang. Ribulto ang pinag-uusapan natin dito. Hindi.
Mamaya na po yan yung mga veneration ng mga santo. Dito muna tayo sa ribulto sa mga sa mga persona muna. We are talking about here about the things, sacred things, hindi sacred persons. So ang point dito, anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na ipinagbabawal ng Panginoon Jesucristo at ng mga apostol yung paggawa or pagposes ng mga ribulto ng mga santo? Sige nga po. Alam nyo, hindi ko pa yan na-search. Hindi ko pa yan na-search na dun sa lumang sa old, sa luma, o sa bago. So ibig pong sabihin, yung sinasalita po ninyo, tika muna. Yung sinasalita po ninyo na bawal po yan sa Bagong Testamento kasi yun, nabago na po yan. Sino po ang nagturo po sa inyo kung hindi po ninyo na-search? Malinaw po. Sa lumang tipan mismo. Bakit? Sa lumang tipan hindi po tayo... Diba sabi mo nabago na yan eh? Nabago na yan sa Old Testament, di ba sabi mo? O so ibig sabihin, hindi pa nabago yung Old Testament? Hindi, may new kasi kumbaga may bago, may dinagdag lang. Hindi yung porkit may new na, tatapon na natin yung old. Hindi. May dinagdag lang siya. Sinasabi dyan eh. May dinagdag lang. Punto po ninyo yan eh.